'Pag may nagsabi sa'yo or may nagtanong sa'yo na, "Uy, may balita ako sa'yo, anong mas pipiliin mo, mauna, good news or bad news?" Of course, kadalasan sagot natin 'di ba, yung bad news yung una nating gustong marinig. Well, actually, may good news at bad news din ako sa'yo. At alam ko na gusto mo rin malaman kung ano yung bad news. Pero wait ka lang, kalma ka lang. Bago ko sabihin sa'yo yung bad news, may tanong muna ako. 'Di ba 'pag may, ginawa kang something or sabihin na natin nag-build ka ng business, 'di ba, ikaw yung CEO, 'di ba? Gumagawa ka ng SOP at higit sa lahat yung rules and regulation. At kapag may lumabag dun, may parusa, 'di ba? Same thing sa Diyos natin. Sabi ng Bible sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." So yung mundo at lahat ng nasa mundo, nilikha ng Diyos. So kung ang Diyos ang may likha at may-ari ng lahat, so ibig sabihin, batas niya ang masusunod. Now, ito na. Ito na yung bad news. Nilabag ng tao ang Diyos. Remember sa Garden of Eden, di ba? Inutusan sila ng Diyos na huwag niyong kainin yung pinagbabawal na bunga. To make the story long short, di ba? Nagkasala ang tao sa Diyos. At dahil banal ang Diyos, ayaw niya ng kasalanan. At dahil nagkasala nga ang tao, yung kasalanan ito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos. Eh ba't ganun? Maring tinatanong mo, di ba? Si Eva at si Adan lang naman yung nagkasala. Ba't damay tayo? Sabi ng Bible sa Romans 5:12, "Wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned." Sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Di ba? Kahit yung bata, hindi mo turuang manakit, nananakit. Kasi nga, may binhi ng kasalanan. At ang kasalanan ay may kaparusahan. Dahil nga, banal ang Diyos. Ayaw niya ng kasalanan. Oo, siya ay mapagmahal, pero siya din ay patas at hindi niya pwedeng basta na lang kalimutan yung kasalanan ng tao na para bang hindi ito nag-exist. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, sabi sa Romans 6:23. Kaya ang tao hindi makakatakas sa kamatayan. Ang kamatayan na tinutukoy doon ay hindi lang physical death, hindi lang ito, kundi eternal separation. Kaya nga nang sabi ng Bible, ang Diyos ang naglikha ng lahat, di ba? Kung tayo may kulungan, kung saan doon nakukulong yung may kasalanan, ang Diyos din ay gumawa ng kulungan, which is hell. Sa justice system natin dito sa mundong to, pwede rin, may chance ka rin, di ba, na makalaya. Pag, pwede ka magbayad, di ba, yung bail na tinatawag, di ba? Pero, paano yung sa Diyos? Paano natin babayaran yung kasalanan natin sa Diyos? Eh, hindi naman pera ang kailangan ng Diyos. Hindi pera ang pambayad sa Kanya. Ang requirement ng Diyos ay perfection at malinis na dugo. Sabi ng Bible sa Matthew 5:48, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Paano ba yan? Wala namang perfect sa atin, diba? Sabi natin kanina, for all have sinned. Lahat tayo nagkasala. That's why, ito yung good news. God sent His Son in human form, Jesus Christ. Si Jesus Christ, namuhay ng perfect life. Walang kasalanan. At siya yung namatay sa cross way back 2,000 years ago para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung may malinis na dugo. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." To make it short, yung perfect life ni Jesus, ikikredit sa'yo as if ikaw yung gumawa ng perfect life at siya yung gumawa ng kasalanan mo. And last, the good news, na si Kristo ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Yun yung pinaka-good news, muling nabuhay si Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians 15:3-5, binayaran na lahat ni Jesus Christ. It is finished, tetelestai. Ito ay regalo ng Diyos. At ito'y ayon lamang sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mabuti nating gawa. Ang regalong ito ay hindi mo pinagpaguran. Di ba yung regalo? Hindi naman natin pinagpapaguran yan. May nag-effort na. Tatanggapin mo na lang. At sa loob ng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Na makakamtan natin kung tayo ay sasampalataya kay Jesus Christ at yung ginawa niya sa cross way back 2,000 years ago. Sabi ng Bible sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. So nasa iyo ang desisyon kung sasampalataya ka ba kay Jesus Christ o hindi. At mas pipiliin mong magtiwala sa mabuti mong gawa para mapunta sa langit.
Sabi ng Bible sa John 14:6, Jesus said unto him, Jesus nagsasalita, tinutukoy niya sarili niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If God spoke through your heart at nais mong tanggapin yung regalo ng Diyos, let me pray for you. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa mensahe, sa mabuting balita, Panginoon. At nawa itong binhi ng mabuting balita ay tumimo sa kanyang puso. Lord, kung sino man yung nakikinig ng mensaheng ito, nawa makilala ka pa niya ng lubusan. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na magbalik loob sa inyo. Salamat po na marami, Panginoon. Pangalan ni Jesus.